Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8. Magandang buhay, mabuting tao sa mga mag-aaral na ikawalong baitang. Dahil sa ESP, kayo'y tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang positibong pananaw gabay ang pamilya. Para sa Week 2, narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nakapagsasanay sa pagiging matatag sa pamamagitan ng mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga positibong pananaw gabay ang pamilya. Na ilalarawan ang positibong pananaw gabay ang pamilya. Na ipaliliwanag ng positibong pananaw gabay ang pamilya ay may impluwensya sa kalusugang pangkaisipan at pangkatawan na nagsisilbing kanlungan sa lahat ng panahon at ito ang nagdilinang ng katatagan. Na isa sa kilos ang mga gawaing na nagpapahalaga sa mga positibong pananaw gabay ang pamilya. Lilinanging pagpapahalaga, values to be developed, matatag, resilience. Narito ang pagsasakilos sa mga gawain na nagpapahalaga sa mga positibong pananaw gabay ang pamilya. Ang isa sa pinakamahusay na paraan upang maturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak ay sa pamamagitan ng halimbawa. Ito ay nagsisilbing impluwensya sa mga anak. Ito ay nakatutulong upang maitanim sa kanilang murang kaisipan at mahubog ang kanilang mga sarili sa mga gawaing mabuti at kapaki-pakinabang. Dapat maunawaan ng mga magulang na kung minsan ay makagagawa ng mga maling pagpili ang mga anak kahit na ituro na sa kanila ang katotohanan. Kapag nangyari ito, hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga magulang, bagkus patuloy na magkaroon ng positibong pananaw na magiging maayos din ang lahat. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay isang ugaling nakukuha ng mga bata mula sa kanilang pamilya. Mahalaga ang pagkakaroon ng pamilyang positibo ang pag-iisip sapagkat inaakay nito ang mga anak sa mga positibong bagay, tulad na lamang ng kung paano mas mapapabuti pa ang pag-aaral o mapapalawak ang mga hangarin at maging matatag sa mga oras ng pagsubok sa buhay. Ang katatagan ay ang kakayahan ng isang tao o sistema na mapanitili ang mga pangunahing function sa harap ng mga stress sa pamamagitan ng paglaban at pagkatapos ay pagbawi mula sa o pag-angkop sa pagbabago. Matatagpuan sa buong mundo ang maraming matatag na pamilya. Maaaring mayaman o mahirap sila. Matatag na pamilya ang pundasyon ng lahat ng dakilang bansa. Kung naghahangad ang bansa na lumaking malulusog at maliligaya ang mga batang mamamayan, mahalagang magkaroon ng matatag na pamilya. Ang pamilya ang nagbibigay ng mga payo at ideya na kagagaan ng loob na parang gustong-gustong makamit sa araw-araw ang mithiin ng nakangiti at puno ng pag-asa. Sila ang inspirasyon kung bakit hindi sumusuko agad-agad ang isang anak at matatag na humaharap sa hamon ng buhay. Gayunpaman, hindi rin naman lahat ng anak ay nakasusunod ng lubos sa mga pananaw na naipapakita ng mga magulang, sapagkat ang pagtanggap ay nakadepende kung paano ito pinoproseso ng isip. Ito ay dumidepende sa tinatawag na mindset ng tao. Ayon kay Professor Carol Dweck, may dalawang mindset ang tao.
Ito ay ang growth mindset at fixed mindset. Ang mga tao na mayroong growth mindset ay may positibong pananaw na ang kanilang kakayahan at talento ay may pagkakataon pang umunlad sa pamamagitan ng pagsisikap at pagtsatsaga. Sila ay naniniwala na meron pang silang magagawa at may pag-asa pang mapabuti ang isang gawain kahit gaano man ito kahirap. Madalas ay sinasabi ng taong ito na kaya ko 'to o kaya naman ang hirap pero gagalingan ko. Sa kabilang dako, ang fixed mindset naman ay ang kabaliktaran nito. Madalas ay sinasabi ng taong meron nito ay di ko talaga kaya, di ako magaling dito. O kaya naman ay ayoko na, ang hirap naman nito. Sila yung mga tao na nag-iisip na ang kanilang talino at kakayahan ay nakapirmi lamang. Hanggang doon na lang talaga sila at gumagawa ng marami pang katwiran o palusot upang hindi na ipagpatuloy pa ang pag-aayos ng isang mahirap na gawain. Naway may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!